Yon, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV Palakpakan. Yan. So, pag-uusapan natin ngayon ICC, kailangan si PRRD at merong traidor sa PDP. Naku po. Nako. So, Paring RJ, saan mo naman nakuha yung mga impormasyon na yan? Hindi na natin sasabihin, syempre. Sa atin na lang yun, pero ikukwento ko sa inyo mamaya kung sino yung ano. Hindi ko kukwento kung sino. Pag-uusapan lang natin kung bakit natin nasabi na may traidor sa PDP. Nako po. Naglalabasan na. Anyway, ito muna ang pag-uusapan natin kasi napag-usapan natin kagabi doon o kahapon o nung isang araw, kung kailan ko ipopost yung video na to, yung patungkol dyan sa si Pangulong Duterte nga nanalo na sa Davao bilang mayor. Meron ba tong cause o pwede ba tong maging dahilan para mapauwi ng maaga si Pangulong Duterte? So, yan, tinanong natin kay Attorney Roque yan kahapon. Ewan natin kung pwede, pero parang meron pa siyang sinabing parang kailangan si Pangulong Duterte ng ICC. Bakit nga ba? Bakit kailangan si Pangulong Duterte? Kaya ba gigil ang ICC dahil kailangan nila si Pangulong Duterte? Malalaman natin yan sa pagbabalik na. Joke lang. Sige, pag-usapan na natin kagad to. Kailan ba? Anyway, binabati natin yung mga kababayan natin sa OFW at dito sa Pilipinas na nadidismaya dahil sa masasabi nating parang may dayaan. Hindi naman natin sinasabing may dayaan, pero parang may dayaan. Dahil nga sa abroad is ang sinasabi ng mga Pilipino doon, ng mga kaibigan natin, mga kababayan natin OFW is Duterte talaga sila. Lahat sila Duterte. Ngayon, dito sa Pilipinas magtataka tayo, ba't nakapasok yung iba? Na nagki-credit grab nga na siya lang daw ang pumirma doon sa siya lang daw ang may pakana nung parang free yan? Masasabi nating free education daw. Kung tutuusin, maraming pumirma doon, hindi lang sa House of Representatives, sa Senate din, at may mga abogado pa, especially dyan sa si Sir Neil. Attorney Neil Abayon. Kasi niya yan diniscuss niya yan dun sa sa vlog niya Pero kung baka mali ako ng pagkakasabi ng apelyido, pasensya. At nawala yung music natin. At syempre, pasalamat tayo kay Coach Oli dahil binigyan tayo ng malupit na jacket. Ayan San Diego. Panis. Maraming salamat, Coach. Sinuot ko na kahit mainit, So, yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero, muna tayo. Subscribe, like, and share muna tayo sa ating mga video, sa ating video. At huwag nyo na rin kalimutan yung bulol-bulol. Huwag nyo na rin kalimutan yung Paring RJ TV. Hindi. Paring RJ lang pala. Kasi yung TV, hinak na yun Ayan, Paring RJ po. Ayan ang ating Facebook page. Kaya tayo binabash ng mga hindi ka pwede dyan, bulol-bulol ka. Okay. Sorry na. Kung di ko ma-meet yung expectation nyo, sorry na. So, dyan tayo magpo-post ng ating mga sa Paring RJ. Diyan sa may Facebook page, makikita nyo yung mga video natin dyan. Kayo dyan, mag-like kayo, mag-follow kayo sa akin dyan para masaya tayong lahat. Kasi ginorgor yung isa nating Facebook dami-dami na sana. Sayang. Pero anyway, mag-subscribe kayo Ayun, lang At maraming salamat pala sa ating mga tropang nagko-comment lagi, nakaabang sa ating video. Pasensya na kayo, hindi natin hindi tayo makapag-video ng dire-diretso pero pipilitin natin. Yan, para sa inyo.
Sige, simulan na natin to para matapos na. Ay, mamaya ako ikukwento yung patungkol sa PDP sa dulo na para masaya. Para hindi kayo umalis. Kasi baka mamaya, pag alis kayo kagad eh. Stay lang kayo konti. So, play na natin to Ito muna yung unang yung bakit kailangan bakit kailangan ng ICC si Pangulong Duterte. Attorney, Noy. dito naman tayo. Alam mo talaga eh. Napatunayan ng Tunay eh. mga Pilipino o napatunayan natin na si Pangulong Duterte ay mahal pa rin talaga ng mga taga Davao. Oy, ang kinis ko dyan pansinin niyo pag sa sa SMNI parang lagi akong bagong ligo, di ba? Pag dito sa vlog natin, kahit ano lang. Siyempre, nasa TV ka dyan eh. Ano ka lang dyan, sabi natin simple-simpleng damit ka. Nakawax pa ako dyan, panis. Di naman, ang kinis. So nanalo siya ngayon. Ang kinis ng mukha ko dyan, Parang walang butas. Siyempre, thank you kay Kuya Mike pala, yung makeup artist natin dyan sa Hindi dahil sa kanya, malamang. Ano tayo dyan? Yung mukha natin stress. Kasi hindi naman tayo kagaya ng mga artista eh. Tapos ang daming ilaw dyan. Siyempre, pag tutukan ka ng ilaw at wala kang makeup, mukha kang zombie. Ayun yun. Parang itong mic ko. Dumi-dumi. Sige, tuloy natin to. Paring RJ. Nanalo siya ngayong eleksyon. Pwede po bang makatulong ito para mas mapauwi ng Kaya ka binabash bulul-bulul ka eh. Si Pangulong Duterte dahil nga may duty na siya dito sa Pilipinas. Ang tanong ko dito is, pwede po bang mapauwi si Pangulong Duterte ng maaga dahil nga nanalo siya dito sa sa Davao sa pagka-mayor? So, pwede ba itong maging rason para maging mapauwi siya ng mas maaga? Yun. Well, tingin ko, kahit sinong West naman, bagamat wala talagang kinalaman nito sa kaso, magtataka, bakit ang inaakusang mass murderer, mahal na mahal pa rin ang kanyang mga kababayan. No? At yan ang dahilan kung bakit araw-araw ay patuloy pa rin bumibisita ang mga tao, hindi sila nakikitang personal ng Tatay Digong dito sa... So wala daw tong kinalaman sa kaso, so baka hindi pwede. Baka gano'n ang Pero itong mga West daw, baka makita yung bakit inaakusahan tong si Duterte, inaakusahan siya na mamamatay tao, bakit siya nananalo? Bakit mahal pa rin siya ng mga Pilipino? At hindi lang basta panalo landslide to. Landslide. Hindi lang pagkapanalo, hindi kagaya nung drug lord diyan na nanalo sa sa Leyte. Ayun, hindi naman landslide yun eh. So medyo pwedeng, alam niyo naman tayo dito ngayon, pwedeng dayain, di umano. Pero yung landslide kasi, kakaiba yan. Iba yung landslide na masasabi mo. Talaga yung Nograles, wala yan. Walang kwenta, di ba? Pinatunayan ng mga taga Davao na si Duterte pa rin. So, pero wala daw tong sa kaso. Pero baka makita daw ng mga West o yung mga judge dyan sa na bakit kung inaakusahan nila to, bakit gusto pa rin nila mamuno? Di ba? Ganun. Kanyang detention facility, no? So, tao rin naman yung mga West na yan. At sigurado ako na mag-iisip sila na kung talagang totoo na ito isang kriminal na pinapakarumal-dumal, bakit ang dami pa rin nagmamahal sa kanya? Yun yung sinasabi natin. Bakit kung inaakusahan si Pangulong Duterte na talaga namang mamamatay tao daw, wala daw awa, kung marami daw pinatay, di ba? Pero nananalo. Bakit nanalo? Tapos landslide pa yung pagkapanalo. Ayun, medyo baka pwedeng makatulong daw ito doon sa kaso ni Pangulong Duterte. Landslide no? Kamusta naman? Posible bang makauwi? Landslide Kala mo talaga. Oy, kundi dahil sa makeup.
lalong madaling panahon si Tatay Digong sa Sa mulat mula po, miski hindi pa naggagawa, nagpapail ng papel yung ating yung abogadong puti ni Tatay Digong, matagal ko na sinasabi na wala talagang jurisdiction na ang ICC. So ngayon nandyan na yung formal na motion para nga ideklara na wala ng jurisdiction ng ICC. Kampante ko na dapat maibigay sa atin ang desisyon na palayain na si Tatay Digong. Ang kinatatakot ko lang kasi kahit sa isang kaso na lang na ICC itong si Tatay Digong. At nung nakalipas na Assembly of State Parties ng ICC, meron nang usap-usapan na baka kinakailangan buwagin ng korte kasi wala naman sila ibang kasong dinidinig. No? So, may usap-usapan daw na ang ICC is bubuwagi na daw yung ICC na yan. So, kasi wala daw kasong dinidinig yung ICC, puro na lang tawag doon, akusasyon, puro na lang ganyan, puro lang ganun kasi sila Putin hindi naman nila makuha eh. Tanging ang Pilipinas lang talaga at ang presidente natin ngayon, ang nagbigay diyan kay Pangulong Duterte diyan sa mga puti, di ba? Yan naman ang totoo eh. Tapos ngayon nga parang maging parang si Pangulong Duterte pa ang pag-asa ng ICC para hindi mabuwag. So survival to. Baka pwede nilang gamitin to si Pangulong Duterte para hindi sila mabuwag. Ganun yun. Ganun ang pagkakapaliwanag ni Spokes. So ang aking alinlangan lang ay baka mamaya hindi sa base sa batas ang maging desisyon at maging desisyon para lang mabuhay muli ang ICC. Parang survival daw ito nung ICC kasi nga malapit na nga daw mabuwag. So baka hindi dahil wala namang si Pangulong Duterte, masasabi natin na hindi naman matibay yung mga kaso niya. Baka hindi yun doon sila bumase. Baka bumase lang sila doon sa ikaliligtas nung nung organization, yung ICC. Baka doon lang sila bumase para mag-survive tong ICC. Kasi si Pangulong Duterte nga lang ang siya nga lang ang masasabi nating dinidinig ngayon Yan lang ang kaso ng ICC ngayon na dinidinig. So ang tendency ngayon baka patagalin o pahabain, 'di ba? Dahil nga kailangan nila si Pangulong Duterte para makasurvive yung ICC na yan. Ang kaso ni Tatay Digong baka lang despite the very clear provision ng Wag naman sanang maging ganun, pero baka daw. statute at dapat talagang i-dismiss dahil wala ng jurisdiction, dahil natulog sa pansitan ang prosecutor bago nagsimula ng preliminary investigation, baka lang yung very existence ng hukuman maging dahilan para pagpilitan nila yung jurisdiction ng ICC. Parang gagamitin nila tong kaso ni May epal ka kagad Magtatanong pa nga si Coach Tatay Digong para mag-survive yung ICC. Tama ba, attorney? Opo, kasi wala na sila ibang kaso Hindi na nila ma-justify kung bakit sandamuka lang pinapasweldo ng mga iba't ibang estado nagko-contribute ng pondo sa ICC. So yun nga daw, pinapasahod daw yung ICC pero wala naman silang kasong dinidinig. So yun ang nagiging problema ngayon nila. Kaya parang malaking isda to si Pangulong Duterte sa kanila o biyaya to si Pangulong Duterte sa kanila para mag-survive nga yung ICC na yan. Kasi ang dami nga daw pinapasahod Tapos patambay-tambay lang pala sila dyan. Sus, yun naman pala So kaya pwede rin sigurong pinuwersa nila to. Diba? Biruin mo, galit na galit sila galit na galit ang ICC sa ay parang init na init ang ICC kay Pangulong Duterte. Yun pala kasi kailangan nila ng excuse me. Kailangan nila ng masasabi natin na hearing para mag-survive sila. Yun lang pala ang pwedeng maging dahilan yan. Pero wala na silang jurisdiction sa atin kasi hindi na nga tayo kasama ng ICC, di ba? Baka wag naman sana pero baka pinapatagal lang si Pangulong Duterte yan o baka patagalin pa si Pangulong Duterte dyan dahil yun nga, mayayari sila bubuwagin na pala sila Sino wala namang kasong dinidinig. Kasi yung mga kaso ni Putin, mga kaso ni Netanyahu, hindi naman mapapahuli si Putin at Netanyahu Ayun. Gobyerno lang naman talaga nagtaksil sa kanyang sariling mamamayan at silang nag-surrender kay Tatay Digong dito sa ICC neto. Kaya nga yan yung isusunod ko sanang tanong, meron ka bang nararamdaman na may pagka-bias na itong ICC dahil hindi lang kahit sa
isa ng kaso nila to si PRRD. Kumbaga big fish to si Tatay Digong. Headline to si Tatay Digong. Rockstar, imaginein mo, nandiyan siya pero landslide ang Davao. So, kailangan nila siya dyan Marami sila na mga warrant of arrest na issued, pero habang hindi yan nahuhuli, walang kaso. Kaisa-isahang kaso lang nila si Tatay Digong. Hindi pa member. Kapag pinalaya pa nila So ang nangyayari daw, maraming kaso ay maraming warrant of arrest ang ICC pero hindi nila mapatupad. Kasi nga ang gobyerno ng iba't ibang bansa o yan, sila Putin, syempre hindi naman nila bibigay yung kanilang yung kanilang mamamayan yung kanilang countrymen sa atin lang binigay ewan ko dito kasi nga naman para nga naman masasabi natin para makaapekto dun sa mga tumatakbong Duterte. Pwede siguro kasi nanalo nga yung iba dahil nga wala si Pangulong Duterte pero meron talagang parang pakiramdam natin na dayaan dyan. So yun yung mga bagay na ginawa ni Marcos o pinahintulutan ni Marcos para nga naman manalo yung iba niyang tropa. Pero yung impeachment ni BP Sara na yan, malamang hindi magtuloy yun. Bakit? Kasi papunta na tayo sa papunta na tayo dun sa 2028 election. Ngayon, pag pumirma sila dyan sa impeachment ni BP Sara o pinush nila yung impeachment ni BP Sara, yung mga senador na na yan, na nakauupo ngayon, o kaya yung mga tatakbo sa 2028, medyo alanganin sila. Alam nyo kung bakit? Kasi tatakbo na sila, re-electionista sila sa 2028 Ngayon, pag nalaman ng mga Pilipino na pumirma ka sa impeachment ni BP Sara, baka hindi ka na manalo. Malalaglag ka na ngayon kasi, ang mga Pilipino, mga Duterte pa rin talaga yan. So, ang tendency, pag nalaman ng mga Pilipino, umano ka pala, tignan nyo nga yung ibang mga representative, di ba laglag, yung mga pumirma kay BP Sara? Sa impeachment ni BP Sara o laglag sila ngayon. So nakita ng mga senador na tatakbo sa 2028 na delikado tayo kung pipirma o pupush natin tong impeachment na to. Pero hindi naman nanalo yan kasi wala na tatakbo na sila. Yung meron tayong 3 senador na anti-impeachment, si Marcoleta, si Bato, tsaka si Senator Bongo. 'Di ba? Sayang nga si Pastor hindi nakapasok diyan. Kung nakapasok diyan si Pastor, tapos tong mga senador na nandiyan. Alam niyo kung bakit? Kasi ipupush niya yung tawag dito, yung anti-corruption. Nako. Tapos may daw, may yung bibitayin yung mga yung ginawa kay Rizal, babarilin sa luneta, mga korap. Siguro kaya nila tinrabaho yan si Pastor kasi natatakot sila na mangyari yung mga kinakatakot nila. 'Di ba? Kasi once na nandiyan na yan, wala bang magtatrabaho talaga ng matindi yan at hahalongkatin niya yung mga katarantaduhan nitong mga senador na to. Mga korap na yan. 'Di ba? Syempre, wag natin panalunin yan kasi yari tayo diyan. Yun. Pero sigaw ng mga Pilipino is talagang manual recounting kasi nga naman hindi sila sold dun sa resulta ng ng eleksyon. Kasi 'di ba, syempre Duterte na halos lahat kasi gigil na yung mga tao Nung birthday nga ni Pangulong Duterte, ang dami lumabas na Pilipino tapos talo yung Duterte. Okay lang tayo. Tapos sinasabi nila kasi si Bam daw ang si Bam Aquino daw ang masasabi natin na nag-push nung free education. Hoy, hindi lang siya yan. Credit grabber talaga itong mga... Wow, talaga wow dagat Sige, tuloy na natin to. Wala nang kasong ICC, bakit pa gumagastos ng napakalaking halagang pera ang mga bansa na nagpupondo dyan sa ICC? Yun lang ang aking alinlangan. Yan ang problema, Kasi parang for them to survive, kailangan nila si PRD. So, yan yung sasabi ko. Kaya sabi ko, kahit marami man, kailangan talaga nila si Tatay Digong. Naku, pati ICC. Kung sakali man. Pati ICC, umaasa na kay Tatay Digong. Siyempre, yan yun. May singit ka pa. So, parang pati ICC umaasa na kay Tatay D kasi nga naman
mabubuwag na sila pag nawala na to si Tatay Digong, napauwi na to. Baka mabuwag pa sila. Parang usap-usapan daw, sabi ni Attorney Roque na malapit na daw mabuwag tong ICC kasi wala naman silang dinidinig na mga kaso. So marami silang warrant pero wala silang dinidinig na kaso. So it's si Pangulong Duterte lang ang kauna-unahang o nag-iisang kaso nila na malalaban nila para hindi mabuwag yung ICC nila. Anyway, dito naman tayo sa PDP. Meron daw isang traitor dyan. Hindi dun sa mga senatorial. Di umano. Di umano may traitor daw dyan. Di umano. Kasi naalala nyo yung hindi ko sure kung post to ng PDP. Parang inaccept na ng PDP o sinama na ng PDP yung si Amy tsaka si Camille. 'Di ba? Last minute. Wala daw kaalam-alam itong PDP, yung mga board na biglang pumasok to si Amy at itong si Camille. Parang friendship daw na isasama na sila. O 'di ba? Kasi kung tutuusin, maiisip nyo, bakit last minute? Yun pala, kaya last minute ng 10 something na bago mag-12, kasi bago mag-May 11, pag May 11 daw, hindi ka na pwedeng magsalita, yung mga tumatakbong senador. Hindi na pwedeng mag-expose o magsalita ng patungkol dito sa eleksyon. So yun daw yun. Kaya pala tiniming ng bago mag-11, May 11, para daw hindi na makapagreklamo itong mga senatorial candidate natin sa PDP. Di umano. Ngayon, sino yung traitor dyan? Hindi natin alam. Pero siya yung may pakana para masabi natin na itong si Amy daw, siya may pakana na ipasok tong si Amy at si Camille. At meron pang usap-usapan na nagkabayaran di umano. Kaya maipasama tong dalawa. Ngayon, nagagalit yung PDP. Bakit hindi sila sinabihan o hindi nila alam na ipapasok pala tong dalawa? Last minute. Para planado pala yun para hindi sila makapagsalita o yung mga senatorial na makapagsalita about dito sa pagpasok ni Camille at ni Amy. Hindi natin alam kung sino ang nagbayad o sino yung traitor dyan sa loob ng PDP. Ngayon, ang usap-usapan, gusto daw umalis nung mga nasa PDP, di umano, dahil nga merong traitor na nasa loob. Ang sagot naman natin, bakit hindi na lang yung traidor ang alisin dyan sa PDP? Ay ang pangit ang sigaw o ang battle cry nitong mga tumatakbo sa PDP sugpuin ang korupsyon pero sa loob nila meron palang korap. Ngayon, Senator Robin, sana aksyonan niyo po ito. Kasi malamang kung nandito si Pangulong Duterte sa Pilipinas, malamang mawawala yung korap na yan at hindi matutuloy ang mga plano-plano nila yan. Pero kaya nga si Pangulong Duterte nag-endorse in-endorse niya si Hunasan tsaka si Kerubin, 'di ba? Para hindi makapasok tong Amy tsaka Camille. So may gumawa daw ng paraan kasi malalaglag na nga para ma-endorse di umano ng PDP itong dalawang ito. Meron daw nagkabayaran di umano kaya sila na ipasama. 'Di ba? So check natin yung sa PDP, yung kung anong oras nga ba 'yun.
Hindi ko alam eh, basta 11 bago daw kasi pagdating ng 11, na May 11, hindi na daw pwedeng comment o magsabi ng kung ano-ano itong PDP, yung mga tumatakbo. So tignan natin check natin. Wait lang. Hindi ko na i-ready, sorry Uy, ba't ganun? Kailan ba yun? Kailan ba yung panahon na yun? Tignan natin dito sa photos. Last minute eh. Ayan. Eto, anong oras ba to? Ayan o. May 10 at 11:10 PM. So malapit nang May 11 bago nila to. Pakita ko nga sa inyo. I-try nating i-download to So yan. Wait lang. Natin pakita ko sa inyo. Alam ko nakita nyo na to eh. Okay, yan. Wala siya na. So yan. Ito. Ito yung oras niyan is May 10 at 10. Teka, double check ko 11:10. So last minute na daw. Last minute na bago nila i-endorse, bago ito ipinalabas. So, ang malaking tanong, sinong may kagagawa nito? Kasi PDP Laban formally welcomes Amy Marcos and Camille Villar as guest candidate for the 2025 national local election. So, may nagpilit talaga nito na ilabas to ng ganitong oras para hindi na makapagreklamo o makapagbigay ng komento yung mga senatorial. Kasi ang sabi nga sa May 11 hindi na pwedeng magsalita. O anong oras na? 11:11, isang oras na lang makakapag ka pa ba dyan? So tiniming talaga. Ang malaking tanong dyan, sino may kagagawa ng mga katarantaduhan ito? Ngayon, nagagalit daw di umano tong PDP o yung mga board ng PDP kasi hindi sila sinabihan, parang binaypas sila. Ngayon, gusto nilang mag-alisan, di umano. Pero ang gusto nating mangyari, sana ang paalisin nyo yung tarantadong gumawa niyan. Yung siraulong nagpalabas nito. Kasi bigla-bigla ayun pala ang kwento dyan. Di umano po So, sino ang masasabi nating sino po kaya ang traidor sa loob ng PDP? Pero sabihan ko kayo hindi ito yung mga tumakbo ng senatorial. Wala diyan. Galit nga sila eh. Di umano? So galit sila doon. Galit sila dyan sa nangyari na yan. Kasi biruin mo naman. O sabihin na nating walang daya. Pero dahil nga dyan, pumasok tuloy itong dalawa. Ang usapan nga Duterte lang eh. Duterte eh. Black nga lang sila, Duterte eh. Biglang may nagpalabas niyan at ayun na nga. Lumabas sa hula. Pumasok ang dalawa. Hindi natin alam kung sino, pero ang kwento, may nagkabayaran nga daw. Kasi lumapit na daw itong, kung sino man yung isa dyan, lumapit na daw kahit saang PDP o kung sino mang senatorial, hindi talaga daw tinatanggap ng PDP. Kasi ayaw nga ni Pangulong Duterte. Ang gusto lang ni Duterte, ni Pangulong Duterte, yung 10 lang. So para nga maalis tong, kasi si Inday in-endorse tong dalawa para nga maalis at hindi iboto ng mga Pilipino itong dalawa, ang gusto ni Pangulong Duterte, si Gringo Honasan, tsaka si Kerubin, ang sinabi niya. So doon pa lang, alam mo nang ayaw niya. Ni Pangulong Duterte mismo. Wala, ganun talaga.
gagawin talaga ang lahat para manalo, eh wala tayong magagawa dyan. Ayan ang nagiging problema natin. O, yun. Paano na? O, diba? O, so, yan lang naman ang ating mga di umano po di umano. At tayo lang inaano lang natin yung ating mga nalalaman, pero hindi natin alam kung sino at kung magkano ang binayad. Di umano. Nagkabayaran daw dyan, di umano. So, eto, walang alam dito yung mga senatorial na tumakbo. Galit sila sa nangyari. Yan lamang po at maraming salamat sa pagsama sa akin. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Paring RJ TV, at dyan sa Paring RJ Facebook page. Meron tayong Banateros Official sa SMNI. Doon nyo tayo mapapanood yung mga natin, live natin sa DZAR 1026 sa YouTube dahil nga ginurgur ang SMNI. Pero meron tayong mga cable TV channel 10 yata sa di ko alam basta 40 channel 10. Ayan, basta makikita nyo yan doon sa ating Banateros Official kung saan tayo mapapanood. Marami tayong mga mapapanood ang tapos dan sa mga Banateros, channel ng Banateros, di ba? And anyway, yan lang muna ang pag-uusapan natin. Gusto ko sana pag-usapan dito yung yung pinirmahan ni Marcos na pero sa ibang video na yan. At maraming salamat sa inyo mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Oy, pala, ang tawag dito mag-subscribe kayo dun sa sa Paring RJ para makita niyo yung mga post ko. At huwag niyo kalimutan mag-comment at mag-share diyan. Kung may mga suggestion kayo, maganda na 'yan. Anyway, maraming salamat po ulit. Ingat po kayong lahat and God bless you all.